Yan, magandang hapon po sa ating lahat. So, welcome po sa ating Faith Fellowship Bulacan. So, inanyayaan ko po ang lahat na tumayo. Tapos batiin po natin yung nasa kanan, kaliwa at likod natin ng Merry Christmas. Yan. At pakitaan po natin ng isang magandang ngiti ang ating mga katabi. Ayan. So, di ba po ang saya na tayo'y nakita-kitang muli dito po sa atin. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. So, kahit po, sabi nga po kanina sa prayer namin, kahit gaano tayo ka-busy at kasaya, wag nating kalimutan yung reason bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. At dahil po dyan, sabi po sa Isaiah 9, verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Na talagang sa pag-celebrate natin ngayon ay alalahanin natin na si Jesus Christ ay sinilang para sa ating lahat. At sabi po sa 1 Timothy 5:15-16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo ang kanyang di masukat na pag-ibig sa atin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Tayo pong manalangin. Panginoon, tunay nga po na pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord God, sa celebration na meron kami sapagkat, Lord, isinilang ka sa araw ng Christmas, Father God. Salamat sa buhay mo na ibinigay mo para sa bawat makasalanan na katulad ko at katulad naming lahat, Father God. Salamat, Lord God, sa pagliligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan, Father God. At tunay nga po na sa hapon na to, sa pag-celebrate namin, lagi naming aalalahanin, Lord God, kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa at gaano ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Father God. Maraming salamat sa iyo lahat ng kaparihan, sa iyo lahat ng papuri, Lord God, sa hapon na to. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang araw po sa atin lahat, church. Ito ang araw na ginawa ng Diyos para tayo magpuri sa Kanya. Kaya bigyan naman natin yung pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. So, minupuri ka namin sa lugar na ito, Lord. Woo! As we celebrate yung kapanganakan ng ating Diyos, napakagandang pagmasdan kanina, no, na bumabati tayo ng maligayang Pasko. Kaya isa pa, okay ba sa inyo? Batiin nyo yung katabi nyo, maligayang Pasko! Yung kitang ipin, ha? Oh, yung hindi bumati, di mananalo sa raffle. Amen! So tayo po ay magsaya sa piling ng ating Panginoon. Come on, church! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Amen! Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Okay, sigaw natin. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ fields and rocks, hills and plains. Keep the sounding joy.
can tell. Joy, unspeakable joy rises in my soul. Never let me go. Come on, church, He rules. He rules the world with truth and grace, and makes the nation through the glory of His righteousness and the wonders of His love, and the wonders of His love, and the wonders of His love. Let's sing joy. And joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy rises in my soul. Never let me go. Let's sing joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy rises in my soul. Never let me go. Let's go. Come on, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos. Kapagligtas, Lord! Tunay, Lord God, na today we celebrate yung gift na binigay niyo sa amin, Panginoon. At kasama ng sanlibutan, Lord God, we will raise your name. We will lift you up, for you deserve it. Come on, church, let's sing. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let all nations rise to give, come on, church, honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Sing, holy, holy are you, Lord. The whole earth is
on, church. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will say hallelujah to you, our King. Come on, let's worship Him. Moment. It's between you and the Lord. Speak to the Lord and give thanks to Him. Sabay-sabay tayo magpasalamat sa lahat ng kabutihan niya. Let's speak it out. Come on, church. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. We thank you, Lord. Let your face shine on us, and the world will know you live. Come on, let's sing it to the Lord. And all the universe will say hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will say hallelujah to you, our King. Let's sing hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Come on. Lord, thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you. Psalm 104 verses 1 to 6. Praise the Lord, my soul. Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. The Lord wraps himself in light as with a garment. He stretches out the heavens like a tent and lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind. He makes winds his messengers, flames of fire his servants. He set the earth on its foundations. It can never be moved. You covered it with the watery depths as with a garment. The waters stood above the mountains. Verse 33. I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. May my meditation be pleasing to him as I rejoice in the Lord. But may sinners vanish from the earth and the wicked be no more. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Church, tulad ng inawit natin kanina, all the heavens shout your praise. Let all creation shout the praises of our God. Ngayong hapon na ito, sabay-sabay natin papurihan ang ating Panginoon. Lahat ng kanyang ginawa, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya naging tapat sa atin, sabay-sabay natin ipagsigawan kung sino ang Diyos sa mga buhay natin. Panginoon, bilang Diyos na pinakakila sinasamba.
Holy, holy, holy. Wala kang katulad, Panginoon. Sa langit man, sa lupa, sa ilalim ng lupa, Panginoon. Natatangi ka. Nag-iisa ka. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na totoo, Diyos na buhay, at Diyos na kasama namin. Kaya nga, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong liwanag, na kahit na ikaw ay natatangi, pinili mong samahan kami. Pinili mo kaming mahalin. Pinili mo kami iligtas, Panginoon. At gayon na lamang ang pag-ibig mo talaga, Panginoon, sa amin, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, iyong bugtong na anak, kung sino mang manampalataya sa Kanya ay maliligtas at hindi mapapahamak, Panginoon. Kaya yun ang pinagdiriwang namin ngayong Kapaskuhan, Panginoon. Ang pagdating ng iyong anak na si Jesus at siyang kaparaanan para sa aming kaligtasan, the ultimate expression of your love. You humbled yourself, even death to a cross, to save us sinners, to redeem your creation. Maraming salamat, Panginoon. Let your face shine on us, Panginoon, and all the world will see, Panginoon, that you are our God, that you are our King. Jesus is our Redeemer, the Lord of our salvation. May you continue to work in each and every one of us, Panginoon, Holy Spirit. May this church continue to glorify your name. As we go to Bulacan and beyond, Panginoon, ma-instill sa amin yung vision na ibinigay mo sa simbahang ito. Na magkaroon ng fire, ng passion, to work as the body of Christ, to accomplish kung ano yung gusto mong gawin namin dito sa aming lugar. Continue to equip, enable, empower each and every one of us. May love, peace, and unity continue to grow in this church. And may you continue to raise servant leaders, O Lord. Sa gayon, ma-expand ang kaharian mo dito sa aming lugar. Maraming salamat, Lord God, sa mga taon na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. You are faithful and true. Tunay nga na kapag ikaw ang nagsabi, tsak ito'y mangyayari. Ito'y pinangahawakan namin bilang isang simbahan, bilang kanya-kanyang pamilya, at even on a personal level, Lord God. Kaya as we wait upon you, Lord, may you cultivate in us yung patience, yung eagerness, yung love pa sa iyo, Panginoon, at sa aming kapwa. May we continue to grow spiritually, may we continue to mature spiritually, and abide in you, Lord God. Because apart from you, we can do nothing. Again, as a church, as families, and as individuals, we cannot do nothing. We cannot do anything without you. Kaya we ask for your help. We humbly ask for your help, Lord God. Samahan mo kami sa lahat ng iyong mga ginagawa. Mag-glorify ka namin, mapapurihan ka namin sa aming mga buhay. Sa aming mga pamilya, bigyan mo ng kaayusan, kapayapaan, ng restoration kung kailangan. Maging sentro ka, Panginoon, ng bawat pamilya. You provide for everything, Lord God. Sa mga needs, sa mga pang-araw-araw. Kung sa mga may karamdaman, Panginoon, we know that you can do anything. Touch their physical bodies, O Lord, so that your name be praised, be glorified.
And ngayon, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng selebrasyon, hindi kami nawa masilaw sa lahat ng ito, kundi makafocus kami, patuloy kami makafocus sa reason kung ba't kami nagsiselebrate, which is Ikaw, O Lord. Umuwi kami na may sigla sa aming puso, na yung mensahe aming tatanggapin ay ma-remind kami kung bakit ka pumarito sa lupa, O Lord. Maraming salamat. We thank you, we praise you, we love you. This we pray in Jesus' name. Amen. Holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you. Come on, church. And all the shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Let's sing hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Praise the Lord! Magandang hapon po sa inyo lahat. Merry Christmas po sa lahat. Praise God! Amen! So, Merry Christmas! So, itong araw na ito ay talagang ito po yung ating pagdiriwang na kung saan ating pag-celebrate as congregation. Although marami po tayong mga ginawa na celebration sa iba't ibang mga lugar, sa pamilya siguro, sa aming po mga outreaches. At tunay nga na maganda po kapag buong pamilya, sama-sama tayo po ay tunay na makaranas ng ibayong kagalakan kapag tayo ay talaga nandito sama-sama para ating ipagdiriwang ang tunay na reason o dahilan kung bakit tayo ay nagsasaya itong panahong ito, itong season na ito. So we praise the Lord. Kaya muli, batiin nyo yung katabi ninyo, katulad kanina, Merry Christmas! Yan. Okay, so mga bata, kayo ay dumako na sa inyong mga Sunday school para makupo naman yung mga iba dyan. Ayan, mukhang punong-puno tayo ngayon, no? Praise the Lord. Ayan. Okay po, so puri ng Panginoon. Ito po yung ating pauna. Actually, mamaya ay meron po tayong program. Paghandaan po natin, makikita po ninyo kung ano po yung pinagagawa ng presentation mamaya. And excited na tayo dyan. Ako po yung napilit lang. Napilit. Well, anyway, so pagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral. At since ito po ay tungkol sa Christmas, at patuloy natin itong
tunghayan ang aral patungkol po dito, no? So, atin pong tingnan ngayon ang Lucas chapter 2 verse 8 to 20. Ayan. Sabi po dito sa English po, NIV version po tayo. Sa verse 8, sabi po dito, there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace to men and to whom his favors rest. When the angels had left and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see the thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was laying in the manger. And they had seen and spread the word concerning that had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured all these things and pondered them in her heart. The shepherd returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which was just as they had been told. Let us pray. We thank you, Lord Jesus, once again, dahil tunay, Lord, ito pong oras na ito ay kami po ay patuloy makapakinig ng salita mo. Although many times, naarami po kami makapakinggan ng message regarding this, but sa iyong mga salita, Panginoon, tunay, Lord, na talagang meron ka pong mensahe, meron ka pong nais na ipabatid sa amin, amin pong ipamuhay, amin pong isagawa, at tunay makita po sa amin ng tunay na buhay kung papaano ang mabuting balita nagkaroon ng impact doon po sa mga shepherds, ganun din po sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat. We ask all these things by the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen. Okay po, so since ito po ay tutok po natin the impact of the message, okay, to the shepherd. So pastol, ito po yung mga pastol, no? At nakikita po natin dito na meron pong angel na kung saan ay sila po yung mensahero. Yun, messenger. At ilang beses na po nagpakita ito during that time kay Sekaraya at maging kay Mary at kay Joseph. At lagi yung papakita sila, nagugulat sila. At dun sa panahon yun, siyempre pag nagulat ka at biglang dumating yung hindi mo na inasahan, kaya sila ay natatakot. Ayan. Kaya sila po ay natatakot. Kaya sabi, do not fear, huwag kang matakot. Sinabi niya kay Mary, sinabi kay Joseph, at maging kay Zechariah, do not fear. And even sa mga shepherd, sabi dito, huwag kayong matakot. At siyempre, for the first time siguro sila ay nakaharap o kaya nakakita ng mga ganun. So maraming siguro beses, balita, mababasa natin sa Old Testament na may mga angels nagpapakita. Sa kadahilanan ay meron pong mga mensahe na kanyan lang pinaparating o kaya may warning o matindi nito, judgment. Naku, yung mabigat. No? Pag makita mo yung ganun, naku, may judgment na darating sa atin. May matinding kahatulan. Kaya nakakatakot. Ayan, malala nyo sa panahon ng Sodom at Gomorrah. Ayan, nung bumisita sila doon, aba, ano nangyari sa Sodom at Gomorrah? Tinupok. Ayun, di ba? Tinupok, yun. At marami pong beses na nagpakita ang mga angel kung saan ay talaga nandun po yung pagwawarning. Para sa gayon ay ang mga tao manumbalik sa Diyos at ang mga taong ito ay talagang magkaroon ng mismong pagkatakot, banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Pero this time talaga naman, kung ikaw ay ordinaryo lamang na membro o kaya isa pong tinatawag natin na pastol, ay talaga matatakot ka talaga. Since ikaw ay nandudoon ka na sa dilim na lugar. Kasi sabi doon, shepherd, na sila po yung nagbabantay during at night sa panahon ng gabing yun. Sila ay nagbabantay ng kanilang tupa.
Of course, pag sinabing shepherd, ito po yung mga talagang ginagawa nila dito ay yung mga talagang para bang sila ay medyo mababa lang na antas ng buhay o kaya sila po yung hindi masyadong pinapansin. Ayan, hindi masyadong binibigyan ng panahon. Ayan, minsan siguro nilalagpasan, minsan minamaliit. Ayun. Pero during that time, talaga sa kanilang pagbabantay, iniantay na, tinitingnan nila at binabantayan kanilang mga tupa para hindi ito masakmal, makain, at anuman mga pwedeng predators o yung mga hayop na pwedeng dahilan para sila po ay sirain o kaya patayin at kainin. At yun po ang kanilang mga trabaho. Okay, so yun po. Pero nagulat sila, biro nyo, kung siguro sa sitwasyon, bakit kami pa ang pwede ninyong kausapin regarding this? Hindi kami karapat-dapat. Diba? Parang gano'n, no? Hindi ako karapat-dapat. So, minsan ay during the situation, meron tayo, pinagdadaanan tayo, minsan doon tayo nakakarinig kay Lord, di ba? Yung mga sitwasyon na talagang minsan down na down tayo, yung tayo nakakarinig sa Panginoon, kinakausap tayo ng Panginoon, anak, nandito ako. Anak, ay di kita pinababayaan. Anak, kung lumapit ka lang sa akin, nandito ako. Tutugunan, sasamahan kita. Anong ganun. So, yung mga ganun sitwasyon, no, talagang siguro sabihin natin, wala ka nang kasama sa buhay, kumbaga sa mag-isa ka na lang, ikaw na lang yung tinatawag natin na para bang wala ka nang malalapitan. Pero sa panahong yun, mga kapatid, pag lumapit tayo sa Panginoon, parang ang lapit. Napakalapit mo sa Diyos. Minsan sabi nga nila, dun mo maramdaman lalo yung yakap ng Diyos kapag ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Di ba? Antay pa ba natin na abot tayo dun sa banig ng karamdaman para maramdaman natin yung yakap ng Diyos? Siyempre hindi, di ba? So habang tayo ay nandito, maranasan natin kahit yung malakas ka, maranasan natin mga ito. Kahit ikaw ay nasa panahon na ikaw ay alam mo na nandun po yung kalusugan mo, maganda, maranasan mo pa rin yun, hindi lang sa panahon yun. Okay, so this time, ano po ba ang tugon nila sa magandang balita? Ano po ang impact nito sa kanila? Okay, so tingnan po natin ito sa verse na ito. Ang sabi dito ay, nung marinig nila ito, sabi doon, and the angel had left them and gone, sa verse 15, then the shepherds said to one another, let's go to Jerusalem and see the thing that has happened which the Lord has told us. So makita po natin sa kanila yung excitement. Okay, so they were so excited na makita po yung baby. Makita po nila yung ipinanganak o ipapanganak o panganak na tagapagligtas. Kaya alam niyo po ba na napakagandang na talagang yung excitement no kapag nawala po yun, ako ang hirap. Nakakapagod, di ko kaya. Marami akong gagawin. Pag yun po ang umiral sa'yo, nawala po yung excitement mo sa buhay mo, hindi ka naging excited. Katulad po ng dati, ayun po, minsan ay tinatamad na. Diba? At kapag tinatamad ka na, mag-excuse ka na lang, di ba? Uy, dami kong gagawin ngayon na. Ay, may priority kong iba. Diba? Meron akong mga nakabinbin. Marami akong mga pwede kong gawin tong maghapong ito. So I don't have time, kaya mahirap talaga ibigyan ng oras yung bagay na yan. So yun po ang maaari pong pwedeng mangyari sa tao kung siya po ay, instead na magkaroon siya ng excitement, ay opposite, maging kabaliktaran. Subalit sa kanila po, ang impact nito, yung good news sa kanilang buhay, ay ibayo. Ibayo. Grabe ang impact sa kanila. Let's go! Di ba? Parang ang saya nun, hindi na patumpik-tumpik. Wala na yung kailangan talagang on fire. Nandun yung po yung puso nila talagang go, go, go. Di ba? Yung mga ganon. Wala ka nang pwedeng sabihin na idahilan pa, i-excuse pa, kung ano pa man, lalo sa Panginoon. Di ba? So, maraming beses, siguro kayo po, bago kayo naging purely na talagang nag-commit kay God, naranasan nyo yon. Pag ini-invite tayo, di ba? Attend naman tayo sa church. Wala akong panahon dyan. Ayan.
Bible study tayo. Naku, wala akong panahon dyan. Meron kami tayong gawain na ganito. Naku, wala akong panahon dyan. Ayun. So, wala po yung excitement. Wala. Kasi nga, yung good news, hindi pa nila naranasan. But when you heard that good news na alam mo na yung buhay mo ay talagang kailan kaya ito, maaahon ako sa buhay na ito, sa naranasan mo ito, and yet ito ngayon ang nangyayari, ang sarap pakinggan, malamig sa tinga, at talagang masasabi mo na ito na yung hinahanap ko. So therefore, ako ngayon ay pupunta, magsasaya. Amen po ba? Ayon. May saya dahil sa may saya. Tayo nagsasaya dahil sa may saya. Ano po yung may saya? Tagapagligtas. Meron na tayong tagapagligtas. Dati noon talagang siguro yung tagapagligtas lang nilang noon, yung mga pwedeng yung mga mas mataas sa kanila. Yun lang. Pwede nilang dependehan yung bagay na yon, yung karwahe nila, yung mga mataas na general nila o whoever. Pero more than that, ang tagapagligtas natin ay hindi lang physical, kundi mula doon sa kapamakan, doon po sa walang hanggan na patutunguhan ng mga tao kapag wala silang relasyon sa Diyos. Doon po tayo ililigtas ng Diyos. Kaya matindihan yan. Kaya kapag dumating man yung problema, pagsubok, wala na pong pupwedeng sasabihin natin na hindi yun pong dahilan para mapipigilan ka. Kundi dahil meron ka ng Panginoon Yesus sa buhay mo, matitiyak mo na handa akong lumusob, handa akong pumunta, handa akong mag-commit, handa akong ibigay, at handa akong harapin anumang sitwasyong ito. Sa Romans, diba, chapter 8, kung basahin nyo yun, sabi doon, anuman mga mga pagsubok, anuman po mga dumating man kamatayan, dumating man yung mga taggutom at maging mga iba pang bagay na maaaring mangyari sa buhay mo, sabi doon, walang makapaghiwalay. Yon, sa atin sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Ang pinapakita po niya dito dahil alam niya na-experience at naranasan mo kung gaano katindi yung hirap noon, ngayon nakita mo na ang buhay na ibibigay ng Panginoon, dapat wag mo nang ipagpalit. Amen po ba? Sabi ng John chapter 10 verse 10, "The thief cometh to kill, to steal, and to destroy, but I have come to give life and have it abundantly." Biro nyo yun, pumatay man si Satanas, magwasak man siya, magnakaw man siya, pero ako, pag mamatay man ako, wasakin, sirain man ako, ang sabi ng Panginoon, I give you life, and that is life abundantly. Yung buhay na yan, naganap, at kasiya-siya. Meron pa bang may kukumpara o meron pa bang higit dun sa ibibigay ng ating Panginoon? So that's the good news na hindi kailanman nasan pa ng mga iba o kailangan iparanas nawa dun din sa mga tao na higit sa lahat na nangangailangan. Kaya itong mga shepherd na ito, ang impact sa kanila, ganun na lang. Let's go! Ayun. Ayun, meron tayong gagawin. Let's go! Amen. So, wala tayong yung patumpik-tumpik. Ayun. Tayo yung, wala, kayo na lang. Diba? Pero dapat tayo ay excited. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba pumunta rito? Ayan. Ikaw ba'y masaya dahil sa Noche Buena? O masaya dahil sa may saya. Ayan. This is the reason of this season. Yung iba, masaya dahil sa Noche Buena, dahil sa bonus, dahil sa pera, matatanggap nila sa matitindi mga regalo. Pero tayo dapat masaya dahil sa may saya, dahil sa ating tagapagligtas. Next po, sabi po dito, sa verse 17, "Then they had seen him." Kung makita nila, they spread the word concerning what had been told them about the child. Hindi po nila sinarili. Hindi po nila sinarili.
naranasan, nakita nila, narinig nila kung kailangan nila ito ibahagi sa iba. Ayun. 'Di ba? Ibang klase. Pag ikaw ay nakaranas, mga kapatid, hindi po pwede na hindi mo ibahagi 'yun. Sabihin mo sa katabi mo, naranasan mo na ba si Jesus sa buhay mo? Ayan. Kung naranasan mo 'yun, ibahagi mo naman. I-share mo naman 'yun kasi ang dami po mga tao pupunta sa impyerno kung walang personal relationship with the Lord. Kawawa naman sila. Ayun, kaya ang lagi ko sinasabi, huwag tayong matakot kung tayo man mamamatay o mamamatay yung tao. Ang katakutan po, dapat yung taong yun kapag namatay ay walang relationship with the Lord, sila po ay mapapahamak dun sa walang hanggang kapamakan na impyerno na hindi ka na makakalabas kailanman. Matindi po yun. Kung meron kayong mahal sa buhay na hindi pa rin nakakilala sa Panginoon, nakakalungkot at karimari-marim ang kanilang patutunguhan pagdating ng araw kung hindi nila makilala si Jesus as Lord and Savior nila. Spread the good news. Naranasan nila, kinausap sila ng mga angel at paano itong darating na tagapagligtas na ito. At yung experience nila, ganun na lang. How much more sa atin? Tayo po'y naranasan natin, tandaan po natin sila po'y Israel. Sila po yung tinatawag natin chosen nation. Tayo lang po yung nakakabit sa branch. Sila yung branch, tayo po yung nakakabit lamang. We are just engrafted to the branch, to the original branch. Kaya nga po, talaga naman, mas lalo tayong magbigay ng panahon at ibahagi ang naturang biyaya, yung good news na binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag mong sarilinin ang mabuting balita. Ibahagi mo yan sa tao. Diba? Yung iba, yung masamang balita ang binabalita, di ba? Maraming mga marites. Minamarites yung kapitbahay. Minamarites kung sino-sino. Pero imarites mo si Lord. Yung mabuting balita. Huwag kayong mag-atubili. Huwag na kayong mahiya dahil ang nakakahiya, yung ipinabalita mo, yung hindi o yung mga fake news, o yung bukod pa doon ay masama talaga yun. Sabi nga, ang chismis masarap pag-usapan, ito ay masarap ulitin, sabi ng Proverbs, di ba? So napakaganda po na ibahagi natin ang mabuting balita. Kaya sa panahon tong Christmas na ito, muha kayo ng goal kahit isang kaluluwa lang. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo ba na si Jesus na parito para sa iyo at sa atin, para tayo iligtas sa tiyak na kapamakan? Napakasimple lang yun. Share mo yung patutuo mo, and the Lord will indeed mag-glorify ang ating Panginoon. And then, yan po natin yung last po, ang sabi doon sa verse 20, the shepherd returned, glorifying and praising God. So yun, for all the things he have heard and seen. So, ano po ang impact sa kanila? Glorify nila si God, pinraise nila si God, niluwalhati, itinaas, dinakila ang ating Panginoon. Bilang tunay na sobrang yung saya at yung kanilang nakita, being grateful kay Lord, kailangan sila magpuri, kailangan nila i-glorify ang Panginoon. Traditionally, sabi nila, lumabas itong nag-resign. Nag-resign sila sa pagiging pastol. Sila ay naging pastor ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Mula sa Judea at iba pang mga lugar, ibinahagi ang salita ng ating Panginoon. Dahil nakita nila, narito na, naranasan na namin, nakita na namin, and perhaps sa kanila pong personal na buhay, na experience, naramdaman nila, nandyan na ang kanilang Panginoon sa kanilang buhay. So, napakaganda po na i-glorify natin si God, i-praise natin si God sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin.
Napakaganda po kung yun po ang ating pong ginagawa sa ating buhay, sa bawat sandali ng ating buhay. Alam ko po na marami tayong mga pinagdadaanan, pero sana ang mamutawi sa atin sa harapan ng Diyos ay papuri, pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Hindi po reklamo, hindi po kung ano-ano pa man, nagtatampo tayo sa Diyos, hindi po ganon. Kaya napakaganda po na talagang meron na tayong Diyos na pwede nating tunay maasahan. Meron tayong Diyos na pwedeng sabihin natin na kahit anong mangyari sa buhay ko, ako ay tunay na iingatan niya ako. Dumating man si pagsubok, problema sa buhay ko, alam ko na ang Diyos nandyan. Pagagalingin, bibigyan ko ng kalusugan, ipoprovide niya ang aking mga pangangailangan. Naranasan mo ba ang Diyos sa inyong buhay? Naranasan nyo ba talaga ang Diyos na sa inyong buhay? Mga minamahal, huwag niyong hayaan na mawala yung excitement sa iyo. Huwag niyong hayaan na sarilinin yung naranasan ninyo sa Panginoon. At huwag niyong hayaan na yung naranasan yan ay dapat at nararapat na ibalik sa Panginoon ang papuri at pasasalamat palagi sa bawat oras sa ating buhay. Paggising mo pa lamang, naranasan mo na kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kung gaano man katindi na pinagdadaanan mo, alam mo ang Diyos nandiyan siya upang patuloy ka tulungan, gabayan sa lahat ng iyong mga ginagawa. Kung yung mga shepherd na yon, karon po sila ng excitement, they spread the good news and they glorified and praised God. Higit nawa sa ating buhay, nararapat lang na patuloy nating gawin at magkaroon naman ng impact yung relationship natin sa ating Panginoon. Marami pong nawawalang tao. Hindi po nila alam kung saan sila patutungo. Hindi po nila alam kung saan po sila pupunta. Pero si God ang nagsabi, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Let us point them to Jesus. He is the Messiah, the Savior, the King of Kings, and the Lord of Lords. Babalik siya para tayo kukunin. At tunay nga, tayo po ay pinaghandaan ng Panginoon na mas maganda na lugar kaysa dito sa mundong ito. So mapakapalad tayo dahil nakilala natin ang Diyos. Pero yung ating pong pagkakaroon nitong bagay na ito, huwag naman natin hayaan na sarilinin natin ito. Ibahagi po natin ito. May pagkakataon pa. May pagkakataon pa. Merong lagi akong tanong, sabi doon, 5 minutes after you die, patay ka na nun. Ano kaya ang naiisip mo? Sana, nung buhay ako, nagawa ko ito. Ano kaya yon? Sana nung buhay ako, nagawa ko itong bagay na ito. Sana nung buhay ako ay lagi akong on fire kay Lord. Sana nung buhay ako ay on fire, not only being on fire, but spread the good news. Yung kaligtasan na binigay sa atin ay ibahagi ko naman sa iba. Sana nung buhay ako pa ay pinuri ko ang Diyos, pinasalamatan ko siya at pinagamit ko itong buhay na to dahil binigay niya to sa akin. Yung sana na yon, di pa tayo patay, buhay pa tayo. May pagkakataon pa. Kaya samantalayin natin ang pagkakataon habang tayo buhay. Ibahagi po natin ito sa iba. Let them experience the true meaning of Christmas. Christmas, hindi lang po ito once a year. Kundi dapat everyday ma-experience nila yung kagalakan sa kanilang buhay. Tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Tunay napakabuti mo, Panginoon. O Lord, kami po ay dating nalayo sa iyo. Ngunit inabot mo kami.
Kami po'y dating naligaw, ngunit kami po, O Diyos, ay iyo pong itinama at tunay na tagpuan, Panginoon Diyos, dahil ikaw ay tapat, dahil ikaw ang Diyos ng tunay na umipos sa puso ng bawat isa. Hindi ko alam kung may mga nandito ngayon na pagkatapos na pakinggan itong mensaheng ito at nagkaroon, Lord, ng puwang ng salita sa kanilang puso. Ikaw po, Lord, ang kumausap sa kanila. Ikaw, Lord, ang tunay na maging Panginoon nawa nila at nakapagligtas. Kaya dun sa mga tao ngayon, I'd like to challenge you na ngayon mo lang narinig itong mensaheng ito. Marahil siguro napakinggan mo sa ibang mga tao, pero ngayon ka lang hinipo ng Diyos. Pwede ka sumunod sa maikling panalangin ito para tunay na magkaroon ka ng personal relationship with the Lord at maranasan mong kasiyahan ng higit pa. Sabi mo sa Kanya, Panginoon Hesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapasalamat. Sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo. Salamat na ikay naparito dito sa lupa. At ikay namatay dahil sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Uhawin mo ako sa iyong mga salita. Na mapatuloy, O Lord. Gamitin mo ako para sa iyong kapurihan. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung yun po ay ginawa ninyo personal na talagang taos-puso, indeed the Lord ay tunay na nasa atin na, kasama natin ang Panginoon at patuloy natin ibahagi ito sa iba. Purihin natin ang Diyos. Muli tayo manalangin. Pag-pray ko po yung lahat. Lord, salamat po God sa bawat isa nandito. Gabayan niyo po sila. Patuloy ka Lord, manguna sa kanilang buhay, sa bawat araw, sa bawat oras. Hawiin niyo po Lord, mga pakana ng kaaway, mga sakit karamdaman, in Jesus' name. Ano man po Lord, pinaplano ng kaaway sa kanilang buhay, lalo sa darating na taon, in the mighty name of Jesus. Ako ka, Panginoon Diyos, that we should not be afraid, Panginoon. Kami po ay patuloy manangan sa pangako mo na hindi mo kami pababayaan. You are with us, O God, at patuloy nyo kami, Lord Jesus, sa samahan na naman po mga sitwasyon. Salamat, Panginoon. We thank you and we bless you. We glorify you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Dumako po tayo sa ating pagkakaloob. Isa po nga itong good news din para sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7-8, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tayo pong manalangin. Aming Ama, maraming salamat po. Panginoon, burikahin ka sa aming mga buhay. Tunay nga po na lubos po ang aming pasasalamat. Salamat sa lahat ng pagpapala na tinatanggap po namin. Panginoon, ngayon po ay meron kaming opportunity upang magbalik ng paghandog na ito sa iyo. Tunay nga po na ang itong aming mga handog na ito ay magamit, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa at nawa, Panginoon, ay nandoon na yung puso namin na kusang loob na nagbibigay sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, magandang hapon po sa ating lahat. So, para naman po sa ating mga announcements. Ayan, parang excited na kayo. Parang may inaabangan po kayo. Ayan, so mamaya na po yung ating congregation Christmas party. Ayan, so grabe. Nakaka-miss po yung mga ganitong celebration natin. Pero announcement lang po, after po ng service natin, after po ng closing song natin, wag po muna kayong lalabas. Magpipicture po kasi tayo. Hindi, magkakaroon po tayo ng photo-ops yung congregation kasi matagal na po tayong walang picture na magkakasama na isang buong pamilya po. So, stay po muna kayo, magpipicture po tayo later. So, bago po tayo mag-dinner, so stay po muna kayo. Hindi po kayo papalabasin ni Irvin doon. Ayan. So, yun po. So, mag-excited po tayo later. So, dahil nakapakinig na po tayo ng salita ng Panginoon na talagang siya po yung ating shepherd talaga. So, later po, magsa-celebrate naman po tayo. And excited na rin po ba kayo mapanood ang bawat isa sa mga hinandang mga presentations? Woo! Tawagin natin ang team mga magagandang dilag. Mahina parang mga team tatay, biglang tatay no? Bias. Ang mga YP. Wow. Ang mga kids. Andun sa loob, papractice sila. At alam ka may special presentation din ang Baliwag Outreach natin later. So yun po mamaya. So let's all be excited po for our Christmas party. Then next po natin na announcements ay yan po. So, by January 7 po, magkakaroon po tayo ng Board of Elders election for the year 2023-2024 po. So, we are expecting everyone po na nandito po tayo sa January 7 after the service po yon. And sino-sino po ba yung ating mga candidates for our Board of Elders? Yan. Sige nga. Picture please. Wala. Wala ba? Wala ba yung picture, Heart? Naabangan nila yung picture. May picture po yan eh. Pakita ko na lang po sa inyo. Ayan. So ito pong ating mga Board of Elders candidates. So, una po, si Tito Fred San Pedro. Kaway-kaway po siyan. Ayan, for re-election po, si Tita Beth Rivera. Ayan. Then, for re-election din po, si Tito Nandong del Rosario. Yan po siya. And ito po ay si Tita Norvy Bernabe. Yan. Then, si Tita Feli Perez. At mga bago po yun, si Tita Feli. Then, si Ate Maylene Barcia. Ayan. So, yan po yung mga pamimilian po natin ng mga kandidato sa darating na January 7 po. So, and next po, ayan. So, lahat po ng mga leaders, yan. So, para po next year, ni-invite po ang lahat ng leaders. Kung kayo po ay ministry leaders, board of elders, faith group leaders, outreach leaders, worship leaders, youth leaders, kayo po ay kasama. Ini-invite po sa ating Leaders Retreat on January 19 to 20 po. Overnight retreat po ito, Friday, Saturday. Hopefully, ngayon pa lang po, ma-blackout na po natin yung schedule natin. And magkakaroon po tayo ng pre-registration para po ma-count natin kung sino po yung mga kasama natin. So, Leaders Retreat on January 19 to 20 po. Yun lang po. God bless po. Amen. So, gutom na ba kayo? Hindi pa, medyo maaga pa yata. Tayo lahat at ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Taas natin yung mga kamay sa Diyos. Panginoon, batid niyo po ang aming pong buhay. Nakita niyo po mga kamay nito, tanda ng pagsuko, tanda, Lord God, pakilala sa iyong kabutihan, kapangyarihan, Panginoon Diyos, sa buhay po namin. Samahan niyo po kami, Lord God, sa lahat ng pong ginagawa. Patuloy, Lord God, ikaw po mangunat, gumabay sa amin. Purihin ka, and we believe, Lord God, na hindi ka nagbabago noon, at magpakailanman, patuloy, Lord, ikaw po ang tunay na gumabay sa inyong mga anak. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen.
o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Araw nating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Pag-ibig naghahari. Wait. Kailangan natin ibigay yung buong energy party ito, di ba? So, ganito gagawin natin, ha? Ganito gagawin natin. So, yung itong nandito sa side na to, kayo unang nagsasabi ng Pasko! Dapat tataas yung kamay, ha? Okay ba? Try, ha? Subok. 1, 2, 3, Pasko! Tapos yung sasagot, kayo namang sa side na to. So, 1, 2, 3, Pasko! Oh, subukan natin, ha? Mabagal lang muna. Pasko! 1, 2, 3, go! Pasko! 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 Pasko na... Tapos sabay-sabay tayo. Pasko na namang muli. Ano, gets ba? Okay. Dapat full energy. Yung mga natatamlay dyan. Kakain tayo mamaya, huwag kayo mag-alala. Trial ulit. 1, 2, 3, go! Pasko! Pasko! Pasko na namang muli. Ready ba tayo dyan? Ulitin natin. Subukan natin. 1, 2, 3, go! Pasko na naman, o ay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko na salamatan. Ngayon ay Pasko na. Ready na! Pasko! Pasko na naman muli. Araw natin pinakamimiti. Ready! Pasko! Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman! Pasko na naman, o ay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, salamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkasama. Church! Pasko na naman muli. Araw natin pinakamimiti. Pasko na naman muli. Pag-ibig naghahari. Pasko! 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 Pasko na naman muli. Araw nating pinakamimiti.